everybody, it's Isabella and you're watching iRadio LA. My favorite verse is delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So continue to enjoy time with God. You'll never know how, by talking to Him as much as possible. God bless you and see you soon. Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling, dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang baluti. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon na siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanap pa, kaaway ay mahalin at patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganak. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro nga siya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa, pagkat tayo unang inibig niya. Regalo, hindi ito mahalaga, magkasama-sama ay ayos na. Pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal, magpasalamat sa Kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala, sayawan na para bang nagwawala. Siyempre, kanta hindi mawawala, palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala, hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwin na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang
magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Okay, thank you so much, dear Tabernacle Choir. Joy to the world. Good morning, Metro Manila at magandang gabi, Los Angeles. Ito ang iRadio, araw po ng Monday, November 18, 2024. At we have 37 days na lang at Pasko na. Merry Christmas. Ayan, at itong weekend ay naku, napakalamig po dito sa LA ngayon. At patindi ng lamig, kaya ang aming outfit ay nagbabago na rin. Naku. At si Mamsi ay kanina pa naninigas ang mga daliri at ang mga paa sa sobrang lamig dito sa studio. Dito lang Mainit ata. naman dito. Dito sa studio kasi nakabukas na yung ating mga chimney dito eh. Oh, mainit Biro mo, 5 chimney yung binuksan natin dito. Dahil sa sobrang lamig sa labas. Dito po sa sala, sa guest room, ay parang temperature dyan. Para ka nasa loob ng freezer. Sobrang lamig, kinakailangan nakakumot ka na, nakamedyas ka pa, naka-thermal blanket ka pa, pati thermal na pantalon. Dapat lahat thermal, kundi giginawin ka. Anyway, today makakasama po natin, may bago tayong speaker ngayon from the Lamb Church. Mamaya na natin siya introduce. Bagets na bagets ito. At Mamsi, bumati ka muna. Okay. Maganda tayo lahat. Ayan, kahit gulo-gulo ang buhok ko. Ginulo-gulo ko lang yan eh.
Wala suklay. Ito yung buhok na guru. Guru. Yan ang buhok ko ngayon. Yan ang tawag sa buhok na yan. Ano? Guru. Yan ang buhok ko. Okay. Maganda tayo. Yes. Ganon. Maganda po tayo lahat. Ayan, nag-aalmusal na ba ko? Rather, Tanghalian I'm na. sure tapos na kayo mag-almusal. So, in a couple of hours, manananghalian naman. Nagluluto On time, na siguro yung iba. On time, pagkatapos manang mag-almusal, kailangan alas 12. Yan, ganyan nung araw na nandiyan pa kami. Ganun. Ewan ko ngayon, nagbago na rin. Kung gutom, kakain. Yun. Yan. Dito kami ganyan. Dapat ganun. Kung gutom, kakain. Ang gutom kumain. Pag hindi gutom, di wag kumain. Na nga. Ganon. Pag sobrang gutom na, kumain ka na talaga. At syempre, kamustahin naman natin yung mga ating mga viewers doon sa itong bagyong Pipito ba yan? Oo, kumusta nga pala? So, naku, okay naman ba kayo dyan? At wala namang masyadong balita na That's good. nasalanta ng bagyo. Except lang sa bandang Quezon Province, yung baha at saka mga palayan na nasira. Pero yung mga bahay-bahay naman, siguro, kukunti lang siguro yung ng mga naapektuhan dyan. Pero sa Metro Manila, hindi natin alam kung anong naging epekto dyan. Wala namang kasing binabalita rito na matinding nangyari dyan sa ating mga kababayan sa Metro Manila. But no matter what guys, syempre sama-sama pa rin tayong araw na ito para pag-usapan natin ang magandang balita ng ating Panginoon. Ayan. Of course, 37 days na lang at Pasko na. Yeah. Yeah. Sabi ni Pastor Kiko, akala niya daw ubas. Ubas yung nakasabit. Hindi po cherry. Cherry. Mga prutas yan sa fridge ng mga tira-tira. Pinagsusundot na kanina. Ayan. Okay. Yes. Good morning. Maganda pa kayo sa umaga. Ayan, ang una salita ko. Ewan ko, eto una ko nakita. Hello kay Alona Velasco. Alona. Ayan, long time no see, Alona. Good morning sa iyo. Jocelyn Spena. Hello, Klang Ramakula. Bing Pasqua from Dubai. From Dubai. Back to Dubai na naman siya ulit. Yeah, Maridet Gamos. Ayan. Hello. Okay, Jocelyn Mendoza Pasqua. Yeah. Okay. Corpus Hilda. Rachel Joy Bonete. Elaine Gonzalez. Pastora Marivic Lejano Cruz. Ayun, no? Pastor Kiko Gonzalez. Si Nanay Rosario Lising. Mami Lising. Okay, andyan din si Pastora Ellen Gonzalez. Ellen. Good morning po, Pastora. Generous. Kumusta na kayo? Ayan. Malamig. Pag umaga kasi umaalis ako ng bahay mga oras, mga 6 o'clock. Kakarating ako na opisina mga alas 7. Malamig! Malamig na talaga. Wala natin Naka-ready ka na, Pastor, na medium size na. Medium? Oo. Ayan, nagbigay tulo ng 100 stars. Thank you! Thank you, Pastor! Sabi ni Pastor Kiko, di kayo mawawalan, di rin kayo magkakaroon. Medium, malaki po. Malaki daw yung medium. Medium. Pumapayat na po si Pastor Sunny ngayon. Bewang niya yung medium. Medium na po. Ay, nako. Kaya dito sa epektos niya yung yung mani. Opo, mabait mga pastor at pastora namin sa Sipag. Oo. Aba si Alona sabi niya, ako po extra small.
Maganda yung jacket natin kasi may hood siya. Talaga lang ha. May hood. Yan. Sample lang yun. Sample muna. And then kung ano yung style niya, then we'll see. Moven Biernes, hello. $37 kasi isang jacket. Sabi ni Joyce, may extra large po ba? Ay, malakas siya yung extra large. Malalaki ang sizes dito. Nako, yung mga medium lang siguro. Yung extra small, ito extra small to. Para ang laki-laki pa rin. Yan. Good morning, Moven Biernes. Okay. Yung mga nanananghalian dyan, magandang tanghali sa inyo. Masarap na tanghalian ngayon pag gantong umuulan ay... Ako bakbet, yung ulam pa namin kahapon. Nilagang baka. Tapos, yung nagprito pa ako ng pinili kong pampano. Yan. Pampano. Pampano. Yan. Masarap yung mga pampano namin ito, lasang karne. Para kumain ng nilagang baboy. Nilagang baboy. Sabi ni Pastor Kiko, baboy. ang cute daw ng messy hair ko. Para bang I woke up like this. Totoo po. Ginaganon ko lang yan, no? Ayan. May ano yan. Meron niya mga argan oil. Hindi na ginagamitan ng suklay. Hindi na. Ito na ang suklay ko. Ano lang siya parate. Yung hindi uso suklay dito eh. kamot. Di kinakamot ng kamay. Daliri. Yun ang kanya ng ano. Yun ang kanyang suklay. Hello, Mami Flosser Cordero. Mami Flosser, magandang morning. Tanghali na pala. Sabi ni Odette, kala ko ba matagal na ang pampano na yan? De, bagong bili. Bumili ako kahapon. Bago na yun, no? Bagong bili yan. Oo. Kasi, kahapon ba yun? Nung Sabado. Yan. Bumili ako. Wala na, tinapon ko na yan. Alam mo, masarap magluto niya si Paring Ogs. Mausay sa mga ganyan mga luto-luto. Ano ba yung mga niluluto niya? Masarap magluto si Papaitan. Ay, naku. Yan ang gustong-gusto niyan. Pero bad yan. Cholesterol yan. Ha? Hindi. Delikado sabihin mga goat. May mga goat. Delikado. Kaya... Yung mga goat. Si Pastor Kiko bawal sa mga ganyan. May goat yan eh. Kaya hindi pwede siya magkakain ng mga ganyang... Sabi ni Pastor Sani, nasira ang suklay ko. Masisira talaga yun. Sira talaga ang suklay sa'yo, Pastor. At saka press report si Rachel Alejandro. Ay, dadalawin na Rachel namin. Alejandro. Rachel Torres. Rachel Thank you sa mga Torres. prayers nyo. Dadalawin namin siya sa Sabado. Yes. Marami kaming dadalaw. 14. Oo. Ayan. Iba talaga ang power of prayer. Yeah. Ano siya? Hindi pa siya nagsasalita pero ano na siya. Susunod na yun. Kaya nga nandun siya sa rehabilitation. Si Pastor Kiko ba nung... Pastor Kiko. Ano? Sa amin ba nung siya ba nung na-stroke nakapagsasalita pa the next day? Sino si Pastor? Sa amin. I think so. Tanungin natin. Yan. Pansit ang niluto ngayon ni Brother. Bumili lang siya ng lechon kawali. Sino? At may tira kaming halabos ng hipon. Pansit ang niluto ngayon, ha? Bumili lang siya ng lechon kawali at may tira kaming halabos na hipon. Paano ba yung halabos na hipon? Halabos, yung hipon na lang, parang sinasangag-sangag mo lang Marami na akong gano'n. hipon dyan, di ba? Bumili ako ng Yun ang halabos. pangmaramihan. Oo. Simple ng halabos. Ganon? Ba't di ka nagluluto? Naantay mo pa ako. No time. See? No time. Ako nga, pagdating ko, may time. No time. Okay, Ate Berna Delphine. Hello. Ayan. So, ano pangalan ng pastor natin? Pastor na ba siya o hindi? Hindi pa, brother pala. Kasi Mark Esrom Bosito. Ay, nakapagsalita daw agad si ano. Jugets na jugets. Ha? Si Pastor Sammy. Kasi iba naman yung Iba naman yung sa kanya. May mga iba kasi na stroke. Biniyak yung dito niya. That's it. Yan.
Pasto sa amin, di naman biniyak ang ulo niya. Hello, eto ba siya? Si Mark Ezrom Bosito? Ayan na. Mark Ezrom Bosito at si Pastor Andrew Bosito. Abangan po natin yan mamaya. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Mga tanghali, 12 o'clock. Oo. Makakasama natin yung uniko iho ni Pastor Andrew Bosito. Yan, mamaya. Salita ng buhay. Abangan. Susunod. Kaibigan, usap tayo. Pati ako naaawa kay ano eh. Ano ba yan? Si Pastor Sammy. Kaibigan, usap tayo. Yan. Okay. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras ko natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po'y live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Sumasayaw pa daw si Rejoice. Ba't nasan ba siya? Hindi ko alam. Baka may lang, activity yan. Hindi pwedeng yan. Andyan lang yan sa tabi-tabi. No, para siyang no? Mm-hmm. Nasa tabi-tabi. Yung Gedli siya. Sabi nga ni Mary Grace, mga nasa Gedli. Anong Gedli? Gilid. Mga aliping sa gigilid. Okay. So tatawagin mo ba siya? Sino? Akala ko pakakantahin mo ba? Hindi, mamaya. Mamaya pa. Tagalog na nga sinasabi ko. Ay, ganun ba? Hindi po tayo nagkakaintindihan. I didn't understand. English. Shut up. Okay. Ikaw, princess. Oo po. Opo, lang talaga ako dapat. Pero praise God. Ano daw? Dapat daw operahan siya sa sobrang kasi wala naman yata pumutok na arteries. Ano ba yung arteries ba sa... Mild lang sa kanya. Hindi mild yun. Hindi ba? Mataas na yun. Kasi yung 260 over 380? Taas nun. Sus, Mariano. Yung baga, alam mo diastolic niya, taas. Yung blood pressure parang tubo yan na malakas ang pressure. Siyempre, magpuputukan yung mga mga tubo niyan. Yung mga connection niyan, mga connector. Pag malakas ang pressure, nako. Sumasabog yung mga sabi ni Kabigting, kay ditiling mineme kasi gedle. Ano Ilocano na naman yun? Malalim na Ilocano? Hindi. Tongue twister. Sige. Magbabasa ako. Sige. Magbasa ta. Using your talents. Yan, sabi sa 1 Timothy 4:14. Lahat tayo may talents iba-iba nga lang. Do not neglect the gift that is in you. Yan. Mga talent siyempre, mga talent nyo sa singing, talent nyo sa dancing, talent nyo sa paglilinis ng bahay, talent nyo sa pag-aalaga ng mga bata, talent nyo sa making arts, talent nyo sa pagiging peacemaker. Oo nga, pagkanta siyempre, talent sa, at kung ano-ano pa. Sabi dito sa 1 Timothy 4:14, do not neglect the gift that is in you. Neglect is pababayaan ba? Yan. Pababayaan ang gift na nasa inyo. God gives each of us a unique assortment of talents and opportunities. And our Heavenly Father instructs us to be faithful stewards of the gifts that He bestows upon us. But we live in a world that encourages us to do otherwise. Ours is a society that is filled to the brim with countless opportunities to squander our time, our resources, and our talents. So we must be watchful for distractions and temptations
that might lead us astray. Ayan, ang mundong ibabaw ay punong-puno ng mga kung ano-anong achuchuchu. Ayan. Na maaring mawala, masira. Tama ba yung pinagsasabi ko? Ang ating mga talento na binigyan ng Diyos. So, watchful tayo sa mga distractions na to. In other words, kung ikay magaling kumanta, wag kang maninigarilyo. Wag kang iinom ng mga alak na nakakalasing, makakasira. Ayan, makakasira sa inyong mga boses. At kung ano-ano pa na dancing, kung antalan mo ay dancing, kailangan malakas ang katawan mo. Like kang nag-exercise, di ba? Ayan, naku, nagtatanungan na sila ng mga jacket. Sana may jacket na medium sa akin. Ayan na tayo. God has blessed you with unique opportunities to serve Him and has given you every tool that you need to do so. Today, accept the challenge. Value the talent that God has given you. Nourish it, make it grow, and share it with the world. After all, the best way to say thank you for God's gift is to use them. Yan. Diba? Gagamitin natin yung mga talent natin. Huwag natin itatago dyan. Huwag nating ikahiya kung ano yung mga talento natin. Talento sa paglilinis ng bahay, pag-aalaga ng mga halaman, 'di ba? Yung sinasabi nilang meron green thumb, ayan. Pwede magamit 'yun. Pwedeng gamitin 'yun sa pagninegosyo kung magaling ka, 'di ba? Okay, welcome natin si Sister Vangie Bosito. Hello, Sister Vangie Bosito. Oh, yan yung Yung wife ni Pastor Andrew Bosito, oh, diba? yan. Tama ba ako? Yan yung kanyang ex-girlfriend niya. Bago natin siya tawagin, ayan, ayun lang pala, Brother Mark ba? Oh, Hello po, yes po. Ayun, good morning, magandang tanghali sa iyo. At, yes po, good morning din po, Ma'am. Good morning, Mark. Ayan. Good morning po. Batang-bata. Pabatiin muna natin. Okay. Bati ka sa ating mga manunood ngayon. Hello po, good morning everyone. Good morning po sa iRadio, sa lahat po na nanonood ng iRadio all over the world. And magandang umaga, hapon at tanghali po kay Ma'am Shin Papi. Ganun din. And sa Lamb Church family po. Yes, andyan ang Lamb Church. Teka, may nagsasabi, taken na po yan. Taken, wag nyo na pakialaman, ha? Wag na. At nandyan si Mrs. May asawa na ba? Siyempre. Oh. Si Catherine ba yon? Ay, hindi po. Ano ba pangalan? Anong Catherine? Saan mo kinukuha yung mga pangalan? Hindi ba yung yung nag-speak dito minsan? Baka hindi yun. Janik po, Janik. Yun. Yun, sorry. Wrong number. Okay lang po. Sorry, wrong number. Tao lang po. Brother Mark, anong pinagkakabalahan? For now po, working po sa BPO company po. BPO? Ano yung ginagawa mo sa BPO? So, data analyst po ako, Papshi. Ayun. So, panggabi po, night shift. Night shift? Nako, di puyat dyan ngayon. Kailangan Yes, dapat natutulog ka ngayon. Dapat natutulog yan. Anong oras ang pasok mo? Nag-start po yung shift ko po ng 10 p.m. Then magtatapos po siya ng 7 a.m. Oh. Kanina po, 7 a.m. po. Naku, hindi ka pa nakakatulog niyan. Oh, nag-idlip na rin naman po ako kanina. 3 hours. Ayan, si Kathleen pala, pinsan niya. Si Kathleen. Ayun. Sorry. Niya yun. Kamali. Call center siya. Yan ang mahirap sa akin yung mga pangalan. Call center BPO. Bakit? Ano ba yung bank? Ano ba yung BPO? Bangko Pilipino. Bank of Philippine. Ano po, business process outsourcing po. Oh, business process outsourcing. Kala ko BPI naman yung isa. Ikaw naman, oh. BDO pala yun, nasa isip ko.
Alam ba DJ, ninyo si Brother Mark ay isang singer din siya. Hindi ako naniniwala. Ayaw niyo maniwala. Kailangan marinig natin yan. Sample. Ito ha. Ayan, Pakita natin. pakinggan Pakita natin. Ayan. Ang sabi ng mami niya, Sample lang yan ha. ang sabi ng mami niya, drummer, di singer, pumana lang po yan sa akin. Sabi ni ba? Why not? Pakinggan natin Si siya. Pastor Busito na naman ang talent ni Pastor. Oo. Ay, ganon, tinawanan niya. Matini idol yun ha. Alam mo ba ang airpot mo ay matini idol dito sa iRadio? Maraming Korealang kinikilabutan sa kanya. Andiyan si Mami Prose. Carissa May. Andiyan si... Sino yun? Cafe Sabado. Yun. Mana po yan sa pogi namin pastor. Yun naman siyempre. Ilan pala kayo magkakapatid? Bali, dalawa lang po kami. Dalawa. Lalaki po. Parehong lalaki. Ikaw ang eldest? Panganay po. Yes po, I'm eldest po. Yung bunso, ilang taon na? 30 years old po. Then, I am 31 na po. Aba, isang taon lang pala ang pagitan. May 30 years old na si Pastor Busito. Oo. Parang hindi halata. May asawa na rin siya. Wala pa po. Coming soon na rin ano? Coming soon po. 30 na. Ay, nako. Aba. Ayan. Ilang taon ka na as a core leader ng church ninyo, Lamb Church? Since po actually pag-start po ng church namin, nag-help na po ako sa pastor po namin, sa father ko po. Ilang taon ka na noon, ha? Siguro kung ilang taon ka na ngayon? 31 po. 31. Tapos yes. Since nag-start yung church ninyo, nag-start ka na maging core leader kasi tinutulungan mo si pastor, yes, diba? po, nag-help na rin. Yes. Nice. Anong mga tinutulungan niyo? Yung mga adults or kasing edad ninyo? Young adults? Yeah, actually po, ang hinahawakan po namin yun is youth. Youth. Sa amin po. Kami po ng asawa ko po is youth. Pareho youth sila. Yes, Oo, tandem silang dalawa. Parang yes, po. tayo, tandem, ganyan. Nagtatandem kami, nakamotorsiklo kami, tapos hahablot kami ng mga bag ng mga... Ay, single ka daw pala eh. Ha? Single po. Baka, sabi ng mami mo, baka meron po dyan available. Baka yung bunso. Yung bunso, single, di ba? Tama ba, Mark? Yes po. Oh, yung bunso po yung single po. Yun, nililinaw. Sige, pakinggan natin. Baka marinig natin in live. Yung kanta ni Sige daw, sample nga daw. Sample. Nangihingi sila ng sample nung kanta mo, kahit a cappella or kung sige po. Sige. Alright, guys. Ito na pagkakataon ninyo, ha? Sige. Short lang po, maikli lang. Short. Okay. Short lang, mga 3 minutes. Mga 3 minutes. Sige po. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, but still I found, and leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it, but still you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yun po. Yan, ganda ng kanta. Ganda yan. Thank you. Kaya pala na-in love si Mrs. Yung pala ang kanyang one of the asset. Kaya na-in love si Mrs. Ayan. Wala pa bang baby? Bata pa. Wala po. Praying po hopefully
this year or next year po. Praying po. Oh, ayan. Ako. Kasakasakali, anong gusto mo maging baby? Babae o lalaki? Babae po. Babae. Babae. Para Kasi madaling... puro lalaki sila eh. Ganun? Yung walang babae yung Wala pong babae. sa family. Ganun? Yan. Pero yung... Baka si Lolo ang gustong magiging Ay, babae kasi puro lalaki sila. Bagay. Kasi alam mo, sa totoo lang, kapag babae kasi yung apo, yung bang, ako katulad ko, may apo akong babae, mas sweet sila eh. Yung mga lalaki, okay din eh. Lalaki Sweet din. Siyempre, sweet Pag din. bata pa sweet, pag malaki na, ayaw na kikis sa'yo. Di naman. Hindi na kumikis. Sabagay, kasi malalaki na. Sabi, gaganunin pa yung nguso niya. Ay, nako, Beno. Magandang topic ngayon ni Brother Mark. It's about from the book of Genesis. Anong title? Ano po? The Great Flood and the Great God. God. From the book of Genesis. Ayan. Siguro ito, angkop ito sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Mabagyo. Maraming bagyo. Yes po. At hindi lang yun yung mga sinasapit nating mga flood ng ating buhay. Okay guys, please welcome Pastor Mark Esron Bosito. Yes po. Good morning po. Once again, good morning to everyone. Sa lahat po ng nanonood po ng iRadio. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po. Then, sa inyo din po, Ma'am Shen Papshi. So, magandang umaga din po. And to all the viewers po. So, before tayo mag-start po, let us pray. Mag-pray po muna tayo. Let's close our eyes and ask po natin yung presence ng Lord. Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon. We glorify you, we magnify you. Lord, ngayong oras po nito, Panginoon Lord God, as I preach your word, Panginoon, hayaan mo, Lord, na ma-empowered po kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ma-enlighten kami, Panginoon, ng salita mo. Hayaan mo, Lord, na malunod at mabusog kami, Panginoon, Lord God, sa salita mo, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, Lord God, sa mundo ngayon, Panginoon, Lord God. Lord, meron kaming pag-asa, meron kaming hope, Panginoon, Lord God, sa iyo. Lord, patuloy mo po kaming samahan at itago mo lang po ako sa iyong liparan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. We thank you. We glorify you in Jesus' name. Amen. Yan. So yun po, once again, good morning po sa ating lahat and mabilis lang po itong pag-uusapan natin. And thank you po sa iRadio, kay Ma'am Shen Papshi to give me opportunity na makapag-share po ng gospel, makapag-share po ng word. And ngayon pong umaga po ay samahan niyo po ako. So, yun po. So to give you a short background po, kanina naman po na-mention na rin naman po kanina. So to give you a short background po sa akin. So my full name is Mark Esron Bosito. So pwede niyo rin po akong tawagin Mark or Esron po. So from Lamb Church. Okay, so one of the core leaders po ni Pastor Andrew, and my main ministry po is being a music director po. At the same time, preacher. Yan po. So po, if may mga questions po kayo, pwede po kayo mag-ask po. So yun po, start na po tayo sa message po natin ngayong umaga. So palagi po natin sinasabi na hindi aksidente po na napakinggan natin or mapapakinggan natin yung mensahe ng Panginoon ngayong araw. Kasi the reason why kung bakit po narinig natin to, kasi merong gustong sabihin ng Lord po sa bawat isa. Amen. So hindi na po natin patatagalin pa. Please join me on this message. Okay, mula umpisa hanggang dulo. So marami po tayong napapakinggang story sa Bible na talaga naman po na mamamangha tayo. Amen. Ma-amaze tayo sa story ng mga Greek characters sa Bible. And kung paano po kumilos yung Panginoon sa kanila. Sample po kay David. Amen. So kung paano siya nakipaglaban kay Goliath or kung paano niya natalo si Goliath. Okay, si Daniel on the lions den. Amen. So kung paano po siya iniligtas ng Panginoon sa lions den. And then si Samson, okay, so when he killed the 3,000 Philistine,
Amen. So marami pong character sa Bible na naging victorious, naging successful dahil sinamahan sila ng Panginoon. Amen. And behind those victory, behind those success, meron isang persona na palaging kasama sa eksena. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. And now, isa po sa character na pag-uusapan po natin ngayong umaga. So ako po excited na rin po. Hopefully excited na rin po kayo. And I know excited na rin po si Lord. And now, pag-usapan po natin na character ngayon pong umaga ay ang tao, amen, ang tao sa likod ng malaking barko, walang iba kundi si Noah. So halos karamihan po siguro sa atin ay alam na po natin yung story ni Noah. Amen, even mga believers, mga non-believers, and sa lahat, halos lahat po ng tao alam na po yung story ni Noah. So, to summarize it po, yung story niya, so sabi po doon sa Genesis, samahan niyo po ako, we open our Bibles, physical Bibles, electronic Bibles, to Genesis chapter 6, and verse 9. Sige po. I'll give you a time to open po para makasunod po tayo. Genesis chapter 6, verse 9. So sabi po doon, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and walked faithfully with God. Amen. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. But suddenly, after po nun, nakita ng Panginoon ang mundo po ay corrupt, was full of violence, punong-puno po ng kaguluhan, at kasamaan. Amen. And dahil sobrang galit ng Panginoon, kaya sinabi po niya kay Noe, o sinabi po ng Panginoon kay Noe, lilipunin ko lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipunin ko sila kasama ng mundo. So after that po, kaya pinagawa ng Panginoon si Noah ng malaking barko upang pabahain ng Panginoon or pabahain ng Diyos ang mundo at para malipo lahat ng tao. Amen. Dahil sa sobrang galit nga po ng Panginoon. So sa loob po ng malaking barko, mabilis i-summarize ko na lang po. Sa loob po ng malaking barko ay may mga pares po na hayop. Kasama po doon yung pamilya po ni Noah. So bali po sa loob po ng malaking barko si Noah at yung family nila. So bali 8 po sila. Si Noah, yung asawa po niya, yung 3 po niyang anak, and yung asawa po ng kanilang 3 anak. So after 40 days and 40 nights ng pag-ulan, okay, after po nun, unti-unti na rin pong humupa ang baha. Amen. At sinabi po ng Panginoon, after po nun, after humupa ng baha, sinabi po ng Panginoon ay hindi niya na po ulit lilipunin ang mga tao sa pamamagitan po ng pagbaha. So, to give you a short background pin po, alam na rin po natin to about sa story po of Noah's Ark. But, bigyan ko lang din po kayo ng heads up, okay, ng konting idea. So, yung sukat po ng malaking barko ay makikita din po natin yan sa ating sa verse or sa chapter. Okay, so tinutukoy po dito is 303 cubits long. Okay, ito po yung sukat ng barko. 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits height. Okay, so yung cubit measurement po na tinutukoy po dito ay is from our elbow, okay, from the tip of our finger. So yun po yung tinutukoy po na cubit measurement. So from our elbow to the tip or to the higher tip of our finger, so yun po yung cubit measurement. So many ancient buildings or projects na ginagawa po before, okay, sa ancient times, okay, ay binibuilt, ang tinatawag po doon ay royal cubit. Okay, ginagamit po nila yung royal cubit or long cubit kung tawagin. So yung measurement daw po, yung kanina, cubit measurement from elbow to the tip of our finger. Pero dito po sa cubit sa cubit long or long cubit or tinatawag nating royal cubit,
is measurement of our hand, okay, measurement of the elbow from the tip with the additional po ng width of our forefinger. Okay, so it is about 2.9 or 3 inches po. So Noah's Ark comparison po is kasing laki daw po ito ng 1.5 standard football field. Okay, so may picture po, sana tayo, nakalimutan ko po, sorry po. So yun po, so may topic po for this afternoon, for this morning, nasabi na rin po kanina, is the great flood and the great God. Amen. The great flood and the great God. Yan po. Sa mga viewers po natin, pwede po natin i-chat sa chat box, the great flood and the great God. Amen. So, syempre sa panahon po natin ngayon, may bagyo pong Pepito. And of course, may matinding bagyo na dumaan sa atin. Okay, dumating sa atin. Pero naniniwala din po ako na meron ding matinding Diyos sa buhay natin na handang tumulong sa atin. Amen? So, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, Noah is one of the greatest man in the Bible. Amen. Sabi nga po dun sa scripture, di ba kanina, Noah was a righteous man, blameless, and he walked faithfully with the Lord. Amen. So, he found the favor with the Lord. So, pinili po si Noah para sa matinding task. Amen. I know maraming beses na po natin narinig yung story. Yung story na po ito. Yung iba ilang beses na rin napanood sa Superbook, sa mga movies, sa TV. Okay? Pero alam niyo po, the story of Noah's Ark is an essential reminder of God's faithfulness and mercy. Grabe. Alam niyo po yung, sabi ko nga po, God's faithfulness and mercy. Na in the midst of the wickedness, in the midst of evilness sa mundo natin, but God is faithful. God's mercy sa bawat isa. Amen. And ang story po ni Noah ay hindi lang po about sa hope, okay, and sa assurance, but it is also about a message of warning sa bawat isa din po sa atin. Amen. So ano po yung matututunan po natin sa story po ni Noah? So mabilis lang po ito. Number 1, righteousness in the midst of wickedness. Pwede po natin i-type po or i-chat sa chat box po natin. Righteousness in the midst of wickedness. Yan po. So sa verse 5, Genesis chapter 6 verse 5, pwede niyo po kung sundan. Sabi po dun sa verse 5, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and the every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. So verse 6, the Lord regret that he made the human beings on earth, and his heart was deeply troubled. So sa English version po, or sa Easy English version, sa Easy English version po, sabi po doon, the Lord was sorry that he made the human beings and put them into earth. Ulitin ko po, the Lord was sorry, okay, that he made the human beings and put them into earth. Napakabigat po nun kay Lord. Di ba? Napakabigat po ng part na yun kay Lord. Kasi kung babalikan po natin yung sa previous verses, sa mga nauna pong verses, sa Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, Genesis chapter 3, okay, kasi kung babalikan po natin yun, every time po na tinitignan ni Lord yung creation niya, okay, palagi pong sinasabi ni Lord na it was good. Everything was good. Amen? When He created the heaven and the earth, sabi niya, the Lord said it was good. When He created the animals, sinabi po ni Lord, it was good. Amen? Sabi nga po doon ni Lord, diba, ni Lord sa Genesis chapter 1 verse 31, God saw all that He made. Okay? God saw all that He made. And it was very good. Amen. Lahat po tayo nilikha ng Panginoon. Sinabi niya, it was very good. Yan. But suddenly, sa panahon po ni Noah, starting in chapter 6, dumami po yung population ng tao, at unti-unti po, pasama daw po yung mga tao. So basically, nagalit po yung Panginoon. Okay, kaya sinabi niya that everything that He saw was evil and wicked.
Amen. So sa Genesis chapter 6 verse 7, okay, sa sobrang galit po ng ating Panginoon in His furious state, sabi po doon, so the Lord said, I will wipe from the face of the earth and the human race I have created, and with them the animals, the birds and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. Sa sobrang galit po ng Panginoon, gusto niyo pong i-wipe out lahat ng human race, even the animals. Okay, so, but in His furious state, sa panahon na sobrang galit na galit ang Panginoon sa bawat sa humanity, okay, sa mundo, in His furious state, okay, nakita ng Panginoon si Noah. Amen? Nakita ng Panginoon si Noah. Sobrang sama ng mundo, wickedness, evilness ng mundo. Pero nakita niya si Noah, okay, nakita ng Panginoon si Noah na matuwid. Amen. Sa verse 8, sabi po doon, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Wow, grabe. Meron isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon. Walang iba kundi si Noah. So righteousness in the midst of the wickedness. Sa mundo po na puno ng kasamaan, okay, meron isang tao na puno ng katapatan. Amen. So verse 9, sabi ko nga po kanina, balikan po natin yung verse 9, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with the Lord. Amen. And that is God wants us to be. Okay, that we will be different. Okay, be different. In the midst of wickedness, in the midst of evilness, diba, be different. Diba, don't be usual, be different. Maging iba ka sa iba. I-type po ulit natin sa chat box natin. Diba? Be different, maging iba ka sa iba. Amen? So kung sila, diba, kung sa panahon ni Noah, sa panahon ni Noe, okay, kung sila naging wicked, pero si Noah, okay, naging tapat siya sa Panginoon. Amen? Now, same thing with us. Kung sila naging wicked, pero tayo maging faithful tayo kay Lord. Amen? Kung sila ay fruitless, okay, pero tayo maging fruitful tayo. Amen? Maging iba po tayo sa iba. Sample, sa school. Amen? Sa mga students po dyan. Kung hindi po sila ganun nag-aaral mabuti, pero ikaw mag-aral ka mabuti, mag-excel tayo. Amen? Sa bahay naman po, kung sila kailangan pang utusan, di ba, para kumilos, para maghugas ng pinggan. Pero ikaw mag-initiative ka. Amen. Kung nakikita mo si mama, si nanay, naghuhugas ng pinggan, si mami. Okay, ako na dyan, mami, huwag ka na maghugas ng pinggan. Di ba? Itabi mo, anak, itabi mo, ako na. Di ba? Kung sila po ayaw nilang gawin yung ministry nila, pero ikaw gawin mo yung ministry mo. Amen. Kung nakikita mo sila, kung nakikita mo na maraming umaayaw, pero maraming tumigil na, pero ikaw ituloy mo pa. Amen. Kasi of course pwede po tayong mahawa sa wickedness po ng mga tao. Pwede rin po tayong umayaw katulad po ng iba. Pwede po tayong huminto katulad po ng iba. But be like Noah, who will walk faithfully with the Lord. Amen. Yung mga tao po on that time, for sure, pinagtatawanan po si Noah. Amen. Kasi wala namang pong senyales na uulan, di ba? At babaha. Pero gumawa siya ng malaking barko. Okay? Same thing with us Christians, sa mga believers po. May mga pagkakataon po tayo na pinagtatawanan po tayo kasi dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Pero yung ginawa ni Noah is being different. But Noah chooses what is right. Amen. Sa paningin ng tao, mali. Pero sa paningin ng Diyos, tama. Amen. Be a good example. Kahit nasaan tayo, di ba? Kahit saan tayo mapadpad, kahit saan tayo mapunta. Amen. Be a good example sa school, sa workplace, even sa ministry natin kay Lord. Amen. Maging example tayo. Be a good example. Kasi of course, hindi naman po natin ginagawa yung mga bagay na to para sa tao. We are doing this for the glory of God. Diba? Ginagawa po natin to for the glory of God.
So be a man with an audience of one. Be a man with an audience of one. Gawin natin ito para sa Panginoon. Kung ayaw nila, pero ikaw gustuhin mo. Amen? So being righteousness is not being perfect. Being righteousness is not being perfect. Pero ang pagiging righteous ay yung pagiging malinis na puso. At tama yung pag-iisip. Na every time na nagkakamali po tayo, tinatama po natin. Every time na nagkakamali po tayo, we should repent, amen, sa mga pagkakamali natin. Maging iba ka sa iba. So number 2, okay, kanina, righteousness in the midst of wickedness. Number 2 po is listen to what God's command. Listen to what God's command. So sa verse 14, sabi po dito, after po sabi ko po kanina, pinagawa po ni Lord si Noah ng malaking barko. Sabi po dito sa verse 14, so make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, coat it with pitch inside and out. So verse 15, so this is how you are to build it. So the ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. So verse 16, make a roof for it. Okay, gawa daw ng bubong sa taas po nito. Leaving below the roof an opening 1 cubit high all long. Put a door or gumawa daw po ng isang pintuan, okay, inside the ark and make lower. Okay, babaan ng konti yung pintuan. In the middle and upper decks. So sa verse 17, I am going to bring a flood waters of the earth on the earth to destroy all life under the heavens, every creature that has breath, and everything on earth will perish. Okay, so after po nun, sabi po sa verse 22, talon po tayo sa verse 22, Noah obeyed God, and he did everything that God had told him to do. So yung number 2 po natin, listen to what God's command, or listen to what God's instruction. So Noah listened and obeyed God's instruction. So now, sa mga viewers po natin, sa lahat po ng nanonood po sa iRadio at nakikinig po sa iRadio, isa po sa pinaka-importante pong bagay na hindi dapat natin makalimutan ay yung pakikinig. Isa po sa pinaka-importanting bagay po na hindi po natin makakalimutan ay hindi po natin dapat kalimutan ay yung pakikinig. Whether yung pinakikinggan natin, yung mas bata sa atin, whether na pinakikinggan natin, yung mas ahead sa atin, okay, doesn't matter. Amen. Importante po, isa po sa pinaka-importanting bagay sa atin is yung pakikinig. Why? Because listening will keep us learning and listening will keep us growing. Okay, pwede po natin i-type ulit sa chat box natin. Listening will keep us learning and listening will keep us growing. Lahat po ng nakinig ay natuto. Lahat ng nakinig ay naging successful. Lahat ng nakinig po ay nag-grow. So marami pong naging successful at matagumpay na tao dahil marunong silang makinig. Amen. So they listen to their mentors, they listen to their teachers, they listen to their advisors, they listen to the entrepreneurs. Amen. And isa po sa mga tutulong sa atin para maging successful at ma-progress is yung pakikinig. Example po, kilala naman po natin siguro si Josh Mojica. Amen. Si Josh Mojica. Alam ko po, most of us, amen, kilala po natin si Josh Mojica. So at the age of 20, po, ay naging successful po na entrepreneur po si Josh Mojica. So he's a founder of the Kangkong Chips Original. Amen. So alam niya na hindi niya kaya na mag-isa lang. Amen po. Hindi niya kaya mag-isa. So he finds a mentor para i-guide siya sa journey niya. Okay, bilang isang entrepreneur. Amen. So marami po siyang mentor. Meron po siyang mentor sa health,
Meron po siyang mentor sa spiritual, sa finances, sa emotional. Okay? So what I'm trying to say is, sa pakikinig, okay, growing will start on listening. Kasi kung wala pong listening, wala rin pong growing. Amen? So napaka-importante po ng pakikinig. Okay? Kasi isang araw po, okay, kasi araw-araw, okay, meron new learnings. Meron pong meron pong tinuturo sa atin ng Panginoon araw-araw. Amen? Even po sa pagbabasa ng Bible. Halimbawa po, sample, nabasa na po natin yung buong Bible. Pero kailangan pa rin nating basahin ulit-ulitin natin. Should read it day and night. We must read it day and night. Diba? Sabi nga po din, pagbulay-bulayin natin. Kasi every day, every time na binabasa natin yung Word of God, may nire-reveal sa atin ng Lord. Amen? And likewise po sa ating mga Christians, sa mga believers po. Amen? Sa lahat po na nakikinig at nanonood sa radio. Okay, importante po sa atin na makinig, or importante po na makinig tayo sa sinasabi din ng ating Panginoon. Because listening will lead us to a right direction and avoid distraction. Amen? So bakit po napaka-importante din ang pakikinig? Amen? So ano po yung mga reminders kung bakit po natin napaka-importante ng pakikinig? Meron po tayong sub-pointers. So letter A, okay, kasi sa pakikinig, we should listen attentively. Okay? Listen attentively. So attentively means to listen carefully. Okay? Attentively means listen carefully. To do it with full attention and focus. Okay, ulitin ko lang po. Listen attentively, sabi po dun, listen attentively. So attentively means listen carefully, to do it with full attention and focus. Now, marami po kasi sa ating nakikinig, pero hindi naman attentive. Amen? Marami pong nakikinig sa atin, pero hindi naman attentive. Sample, pwedeng nandito yung isip mo, okay? Nasa kanya yung isip mo, pero iba naman yung laman ng puso mo. Ouch, ang sakit nun. Pwedeng nandito yung isip mo, pero iba naman yung laman ng puso mo. Sakit. So when it comes to the wood and sizes, sa pitch, even sa pairs of animals, amen, napapapasukin po ni Noah sa malaking barko. Kailangan po tama at sakto ang lahat ng detalye. Kasi kapag hindi naging attentive po si Noah on that time, and he missed even of those small details, maaari pong pasukin ng tubig ang barko. Lumubog ito at mamatay ang lahat ng nasa loob nito. So now, kapag meron po sinasabi si Lord sa atin, maging attentive po tayo. Be sensitive on God's voice. Amen? Letter B, pangalawa po, be careful who you listen to. Kanina, listen attentively. We need to listen carefully. We need to do it full attention and focus. And pangalawa po, be careful who you listen to. Kasi hindi po lahat ng napapakinggan natin ay tama. Amen po. Hindi po lahat na napapakinggan natin ay tama. Be mindful of what we hear, kasi pwede po natin ikabuti or pwede po natin ikasama yung mapapakinggan natin. Amen. So kailangan po din nating salain. Amen. So syempre, the reason why kung bakit po tayo kailangan mag-ingat sa pakikinig, kasi una, it can affect you. Pwede po tayo maapektuhan. Syempre, kung ano po yung madalas nating pinakikinggan, or kung ano po yung madalas mo pinakikinggan, yun po yung mag-i-influensya po sa atin. Amen? Kung palagi mo pinakikinggan, or pinakinggan natin yung mga negative things, magiging negatibo din po tayo. But when we are always listening to the positive things, magiging positibo din po tayo. Okay? So, yun po. Pwede din po yun yung maging mindset po natin. So, yun po. Pangalawa, yung una, it can affect you. Pangalawa, it's not always true. Okay? Hindi lahat po tama. Amen? Hindi po lahat ng sinasabi ng katabi mo, or hindi lahat ng sinasabi ng mga tao nasa paligid mo,
Okay, hindi lahat na napapakinggan natin ay totoo. Amen? Agree po ba tayo doon? I-chat po natin sa chat box, punuin po natin. Okay, i-share po natin yung yung video po na ito. Okay, na hindi porket na, 'di ba, hindi po lahat ng na sinasabi ng katabi mo or ng tao sa paligid mo at hindi lahat na napapakinggan natin ay totoo. So, sample, hindi porket sinabing mahal ka niya, okay, maniniwala ka na agad. Okay? Kasi baka meron pa siyang mahal na iba, 'di ba? Hindi porket sinabing mahal ka niya ay paniniwalaan mo agad. Kasi baka marami na siyang sinasabihang, 'di ba? Meron marami na siyang sinasabihang ibang mahal, 'di ba? So, example, 'di ba? So, marami na po ba, siguro most of us napanood na natin yung movie ni Alden, 'di ba? Trending po. Si Mamshi and Papshi, baka napanood na po yung movie. Napanood niyo na po ba Mamshi and Papshi yung movie? na Hello Love Again. Okay, baka may spoil ko po yung iba. So trending po yung Hello Love Again. Movie po ni Catherine Bernardo and ni Alden Richards. Okay, so most of us marami na po, even me napanood ko na din po yung movie na yon. Ay sabi doon di ba, meron doon isang scenario, hindi ko po kayo spoil ano lang po ito, line, parang famous line. Sabi po doon ni Ethan, di ba, Joy, di ba? Joy, please give me a second chance. Diba? I deserve a second chance. Pero sabi ni Joy, no, there is no second chance, Ethan. Diba? There is no second chance. Diba? So, hindi lahat daw. Okay, katulad sabi ko kanina, hindi porket sinabing mahal na niya, di ba, paniniwalaan mo agad. Di ba? Kasi hindi po lahat ng sinasabi ng katabi natin, sinasabi ng ibang tao, okay, or hindi lahat na napapakinggan natin ay totoo. Amen? So, pangatlo po, next, it can impact our mind. Okay? It can impact on our mind. So, syempre sa atin po ay, so every time na nakikinig po tayo ng music, okay, so, I highly encourage na hindi din puro sad song yung pakinggan natin, okay, palagi natin na pakinggan. Okay, kasi minsan, baka kainin din tayo ng kalungkutan. Amen. So, why not? Di ba minsan kapag malungkot tayo, di ba makinig tayo ng worship song, di ba makinig tayo ng joyful song or ng worship song, di ba? Example, di ba parang pag sa panahon na minsan pag may mga problema tayo, pwede natin kantahin yung kanta ni Don Moen na Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. And so going back, amen. So going back po, sa panahon po ni Noah, okay, hindi niya pinakinggan yung mga negatibo na sinasabi ng mga tao sa paligid. Amen. Na huwag mo na gawin yan, huwag mo na ituloy yan. Wala namang ulan. There is no sign of rain. There is no sign of flood. Amen. So isa lang po yung pinakinggan niya. Yun po yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Amen. Dahil sa pakikinig, okay, he listened attentively, okay, hindi lang siya yung naligtas. Naligtas din po 10 ng kanyang pamilya. Amen. Grabe, God is good, God is great. Amen. And then number 3, last na po, hope in the middle of uncertainty. Hope in the middle of uncertainty. So, pag sinabi pong uncertainty, so wala pong kasiguraduhan, wala pong katiyakan. So, while Noah experiencing heavy rain, okay, while Noah experiencing heavy rain, great flood, wala po siyang idea
Diba? Kung kailan matatapos, kung kailan ito matatapos. Okay, and to be exact po, 40 days and 40 nights yung matinding pag-ulan, 150 days na natili po yung baha, and 74 days po before po humupa ang baha. So nagpadala po si Noah ng raven at dove twice for how many times para i-check po kung humupa na po yung baha. So he waited patiently hanggang sa humupa po yung baha. So hope in the middle of uncertainty. Okay, may mga pagkakataon po sa buhay natin na minsan nagiging hopeless na po tayo. Even me. Ako po may mga pagkakataon po minsan na parang nagiging hopeless. Di ba? Parang may mga pagkakataon na nadadown din po tayo. Of course, normal po yan. Okay, it is an emotion. Di ba? It's feelings of a human being. Yeah, normal po yan. So, hope in the middle of uncertainty. May mga pagkakataon po na nagiging hopeless tayo sa buhay. Pero because of the word of God, because of God itself, diba? Himself, rather, na alam mo yan, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Okay? Binibigyan niya tayo ng pag-asa sa buhay na hindi, diba? Kaya mo yan, mapagtatagumpayan. Amen? Now, question po sa atin, diba? Ano po yung sa atin po, sa mga listeners po? Ano po yung mga tao, ano po yung mga bagay, or ano po yung mga pangako na pinangahawakan po natin na tinupad ng Panginoon? Amen? Ano po yung mga pangako or mga pangako na pinangahawakan natin na tinupad po ng ating Panginoon? Yung feeling mo na hindi ibibigay sa'yo, di ba? Pero ibinigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Before you are hoping, you are praying for something, di ba? Pero ibinigay ng Lord sa bawat isa. Before you are hoping na makapag-aral ka, you are praying na makapag-aral ka, the Lord gave it to you. Before you are hoping na magkaroon tayo ng magandang trabaho, para may pangtawid tayo sa araw-araw in our daily living, ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ang galing nga din ni Lord, may mga bagay din tayo na hindi hinihingi kay Lord, pero ibinigay ng Lord sa atin. Amen? Now, panghawakan natin po kung ano po yung hope natin, panghawakan po natin at ibibigay sa atin po ng ating Panginoon. Sa will niyan, depende po sa will ng Panginoon po yan. Amen? Now, marami po tayong bagay na hinihiling kay Lord, diba, na until now, pinanghahawakan pa rin natin. Hindi natin po alam kung kailan, hindi po natin alam kung saan, at hindi po natin alam kung papaano po. And katulad po ni Noah, naghihintay po tayo ng magandang balita. Amen. Kailan po ako giginhawa? Kailan ko ma-overcome or malalagpasan itong problema na to? Amen. Kailan kaya ako ibe-bless ng Lord? Diba? Pero for me kasi, para sa akin po, parang yung problema po kasi is hindi na talaga mawawala sa tao. Talagang nakadikit na po talaga sa tao yung problema. Pero lagi ko pong sinasabi, even sa mga disciples ko po at sa ibang tao, na di ba lagi po nila sinasabi, Lord, how can I get out from this? Lord, paano ba ako makakaalis dito? But instead of saying na, Lord, how can I get out from this? Paano ba ako makakaalis dito? Pero sabihin natin, di ba, Lord, ano po ba yung matututunan ko dito? Amen. Instead of saying na, Lord, how can I get out from this? To, Lord, ano po ba yung matututunan ko dito? Amen? So, yun nga po. So, minsan sinasabi natin or nagsasabi tayo na kay Lord, nagtatanong tayo kay Lord, kailan ko malalampasan yung problema ko? Yung problema natin na dati pa, until now, problema pa rin natin ngayon. Amen? Pero katulad po ni Noah, he waited patiently because his hope is in the Lord. And likewise po sa atin, okay, we will wait patiently because our hope is in the Lord. Darating din yung araw na hupa din yung baha. Darating din yung araw na malalampasan din po natin yung mga problema natin sa buhay. Amen. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung sila nga, kinaya nila diba? Yung mga great characters sa Bible, yung mga ibang tao, kung sila nga kinaya niya kakayanin mo din. Amen? Kung sila nagawa nila, magagawa mo din. Amen? Walang talo na naniwala at umasa sa Panginoon. Amen? Wala pong talo or walang natalo at
walang natalo, naniniwala at umasa sa Panginoon. Amen. So as I end po, tapos na po ako. So as I end, ang sarap po siguro balikan yung mga story sa Bible po, no? Patulad ni, alam niyo po, yung kilala niyo po si Gizmo, si Chris, and si Joy. Okay? So sila po yung mga character sa Superbook. Okay? Si Gizmo, si Chris, and si Joy. Diba? Parang sila nakakabalik sila sa mga story sa Bible. Pero tayo kung bibigyan tayo ng pagkakataon, 'di ba? Tapos babalikan natin yung story ni Noah. Makikita natin ng personal yung kung gaano kalaki yung Noah's Ark, yung barko, okay, kung ano yung tsura ng din at the same time sa panahon na yon. Okay? So now, alam niyo po, dun po sa story ni Noah din at sa of course sa story din sa Bible before. Alam niyo po, napaka-bless po ng mga tao na naging instrument po ng Panginoon before. Why? Kasi naging audible po talaga naging audible po talaga si Lord on that time. Okay? Naging audible yung voice ng Lord. Makakausap po talaga ng direkta nila, makakausap nila ng direkta si Lord. Amen. Pero alam niyo po, now, pwede rin naman po nating makausap si Lord ng direkta. Okay? On how? Amen. By reading the Word of God. Amen. Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sabi po sa John 1:1, di ba, NIV version, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. So you can talk to God directly. Di ba? Hindi man audible na narinig natin si Lord, but you can feel His presence, but you can feel His power. Di ba? Na unti-unting, di ba, alam mo yan, may ginagawa sa atin. Maririnig natin ang Panginoon. Di ba? Through Sunday service, through life group, through your devotion, through prayer. Amen. Di ba? Go to your room, kneel down and pray. Amen. Kung gusto natin marinig ang Panginoon, we need to do something. Amen. And now, last na lang po ito. Alam niyo po ba, sa lahat po ng viewers, yan po, ng iRadio, sa lahat po nakikinig, so alam niyo po ba, ang story po ng Noah's Ark, or ang story po ni Noah, is a representation of Jesus Christ. Amen? Actually, lahat naman po tayo sa Bible, lahat naman po sa story sa Bible or sa Old Testament is pointing to Jesus or representation of Jesus. Amen. So sa Noah's Ark, okay, si Jesus po yung main character po doon. Paano po naging si Jesus yung main character? Or paano naging si Jesus yung bida sa Noah's Ark? Noah's Ark nga di ba? Ibig sabihin si Noah po yung bida. Exactly. Tama po. Noah's Ark. Hindi po si Noah, pero yung ark itself. Di ba? Kaya nga po, Noah's Ark. Okay? The ark itself. Di ba? Sample po, kahit na mag-drawing tayo ng, bawa po, sa mga children's, kahit na po mag-drawing sila ng tao na may balbas, hindi po natin malalaman na, hindi po natin ma-identify kung sino po yun. Unless, mag-drawing po yung isang bata ng malaking barko. That's the time we will identify it as Noah's Ark. Amen? So yun po, yung ark, okay, sabi ko nga po kanina, yung ark po is the representation of Jesus Christ. So yung purpose po ng ark is to save Noah and his family from the wrath of God because of sin. Okay, so Jesus Christ is the same thing. Okay po, Noah's Ark, yung ark nag-save sa Noah and his family at sa pairs of animals. Same thing with Jesus Christ. Okay? Because He saved us. He is our Savior from the wrath of God. Sa kasalanan ng mga tao, sa kasalanan natin. Ito po yung interesting. Sa Genesis chapter 6 verse Genesis chapter 6 verse 14. Okay? Sabi po doon, make yourself, sa NKJV version, sabi po doon, make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside out, cover it inside and out with pitch. So yung gopher wood po sa NIV translation, cypress po yan.
So yung cypress, yan po yung kahoy na hindi po nabubulok. Okay? Hindi po nasisira agad-agad. Okay? Napakatagal po bago talaga masira yung cypress. And then yung pitch, or yung tar, or yung pitch po ay yung tar. Parang, ito po yung color black. Okay? Yung color black na parang ipinapahid po sa mga dingding or sa wood. Okay? So throughout history po, yung tar po ay ginagamit po sa pandikit po ng materials, waterproofing, and conserving woods. Amen? So yung pitch ay tinatranslate po ito sa Bible as atonement. As atonement. So yung water or yung flood, okay po, masusundan niyo po ako. So yung water or yung flood was God's judgment. Amen? At kahit isang patak, okay, na hindi makakapasok dun sa ark because of Jesus Christ. Because of dun sa tar. Amen? Because of dun sa atonement. Amen? Ibig sabihin po, Jesus Christ was the atonement for our sins so that there will be no judgment na makakalapit po at makakadikit po sa tao. Amen. Wow, grabe. Nakaka-goosebumps. Grabe, napakabuti ng Panginoon. Amen. And ito pa po. So God instructed Noah na gumawa po ng isang pinto. Okay, ng isang malaking pinto. So which means there is only one way to be saved, and that is Jesus Christ. Amen? Sabi po sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa John chapter 10 verse 9, sabi po dun, I am the door. If anyone comes by me or enter by me, will be saved. So kung yung ark ang nagligtas kay Noah, 10 ng kanyang pamilya, at dun sa mga pairs of animals. Now po, sa panahon natin ngayon, Jesus will save us. Amen? Jesus will save us. So after po umulan ng 40 days and 40 nights, humupa po yung baha. Sabi po doon, Genesis chapter 8 verse 4, and the 17th day, on the 7th month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. Ito pa interesting tawag dito, facts. Okay? So matatagpuan po yung mga natirang parts ng Noah's Ark sa Mount Ararat. So yung Mount Ararat po ay matatagpuan po siya sa Turkey, kung titingnan natin yung map, sa upper right side sa map ng Turkey. Okay? So yung Ararat daw po, we can search it din po. So yung Ararat means the cursed reverse. The cursed reverse. Amen? So Ararat means the cursed reverse. So ibig sabihin yung curse na dapat sa atin. Okay? Na dapat natin tayo ang tatanggap. Pero na-reverse 'yon because of Jesus Christ. Amen? Because of Jesus Christ. Wow, napaka-interesting, napaka mind-blowing, alam mo yun, nakaka-goosebumps. Okay, yung nag-iisa pong pintuan ng ark, di ba? Yung nag-iisa pong pintuan sa Noah's Ark, actually hindi po talaga si Noah ang nagsara nun, di ba? The Lord Himself closed the door. Dahil sa sobrang galit niya sa mga tao, sa humanity. Everything is wicked, everything is evil. Now, ang naligtas po, okay, sa ginagawang paglipol ni Lord, walang iba kundi si Noah at ang kanyang pamilya. Okay, at the same time, yung pares po ng hayop. Now, the Lord Jesus Christ is offering Himself to you again, and again, and again. The door will open it again for you. The door is still open for you. Na hindi pa, as sinasabi ng Lord, hindi pa huli ang lahat. He is waiting to accept you. He is waiting you to accept Him as your Lord and Savior. Amen? So, may pagkakataon pa po tayo para i-accept ang Lord sa buhay natin. So, katulad po ni Noah, nung in-accept niya po si Jesus Christ, okay? So,
naligtas po siya at kasama po ang kanyang pamilya. So yun po, hopefully po marami po tayong natutunan. And ganun din po sa akin, alam niyo po marami din po akong testimony, pero I think baka maubusan na po na tayo ng time. Okay, so marami na rin po, siguro short lang din po, marami na rin pong ginawa si Lord sa buhay ko na kulang pa yung notebooks. Okay, isang notebook para isulat lahat ng ginawang kabutihan ng Panginoon sa akin. Sa panahon na hopeless, binigyan niya ako ng hope. Sa panahon na minsan parang nadadown ako, encourage ako ni Lord, inilip up ako ng Lord. And ganoon din po sa atin. Naniniwala ako na natutulungan tayo ng Lord. Amen. Hindi niya tayo papabayaan. So yun po, siguro po i-close na po natin to sa prayer. And I just want to thank you po once again sa kay Ma'am Shi and Papshi to give me opportunity na makapag-share ng word. And sa lahat po ng mga viewers, hopefully marami po tayong natutunan sa salita ng ating Panginoon at marami tayong baon-baon. Amen. Babaunin ngayong araw. So let's close our eyes, let us pray. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras po ito, Panginoon, na napainggan namin yung mensahe mo, Panginoon. Na in the midst of wickedness, Panginoon, Lord God, in the midst of evil, Panginoon, na nakikita mo pa, Panginoon, Lord God, yung puso namin, Panginoon, Lord God, na napakalinis, Lord, malinis, Panginoon, Lord God, sa harapan mo, Panginoon. Doon nagkakamali kami, Panginoon. Pero, tinatama namin lahat ng pagkakamali namin, Panginoon, Lord God. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, Lord, kung may mga times na nagda-doubt kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan, Lord, nagko-questions kami, Panginoon, Lord God, na hindi naman dapat, Panginoon. Lord, patuloy mo po kaming samahan, Panginoon, Lord God, sa battle namin, Panginoon, sa battle namin sa buhay, Panginoon, Lord God. Hindi po madali, Panginoon, but we know, Panginoon, Lord God, everything will be possible, Panginoon, Lord God, kasi kasama ka namin, Lord. Lord, maraming salamat sa lahat kay Ma'am Shi and Papshi, Panginoon, Lord God. Continue to bless them, Panginoon, Lord God. I-empower mo po sila, Panginoon. Give them, Panginoon, Lord God, health and strength, Panginoon, Lord God, in their daily living, Panginoon, Lord God. Empower mo, Panginoon, Lord God, yung iRadio, Panginoon, Lord God. Maraming mga viewers, Panginoon, maging maraming listeners, Panginoon, Lord God, all over the world, Panginoon, Lord God. I-bless mo po sila, Panginoon, Lord God. Bless mo rin po, Panginoon, Lord God, yung mga viewers, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, Lord God, ngayong oras na ito, Panginoon, Lord God. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon. Strengthen them, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord. Asa at asa kami, Panginoon, Lord God, sa'yo. Maraming salamat, Lord. We thank you. We glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank maraming you. Salamat po. Thank you, po, Brother Ma'am Mark. Papshi. Yeah, ganda nitong topic mo. The Great Flood and the Great God. Kahit na anong klaseng baha o problema na pagsubok na dumating sa ating buhay, mas malaki yung ating Panginoon kaysa dito sa mga dinadanas nating mga pagsubok sa buhay. Ayan, alam mo, amen ako doon, agree ako doon sa sinabi mo na nagsarado ng pinto ay ang Panginoon, the Father itself, ano? Himself. Yeah. Ang tanong ko diyan sa iyo, Mark, bakit ang Panginoon nagsarado, hindi si Noah ang nagsara ng pintuan? In your own opinion, bakit ang ama ang nagsarado ng pinto ng arko at hindi si Noah? Yes po. Since po kanina based po dun sa story po ni Noah, ng Noah's Ark, since yung growth po or population po kasi ng tao before is dumami ng dumami at pasama ng pasama. Okay? Then nakita ni Lord na sobrang yun nga po evil and wicked na ng mga tao. Then siguro po on that time, Noah preached, 'di ba? Kinausap niya yung mga tao to repent, mag-repent na kay Lord sa mga mali nating gawa, okay, sa mga kasalanan natin. And on that time siguro dahil po sa galit ng ating Panginoon, okay, at hindi naniwala, still di naniwala ang mga tao. That's the time siguro sobrang galit ni Lord, si Lord na mismo nagsarado sa pintuan. Yun po, for me po. Amen. On my own opinion. That's correct, tama yun. Kasi kung si Noah ang nagsara,
nakita niya yung mga tao, nagmamakaawa na papasukin yung mga tao, no? Baka Yes. maawa siya. Dahil, Opo. pero ang Ama, the Lord, ang ayaw, yung sa sobrang galit na niya sa tao, siya nang nagsara. Yes po. Kasi kung sino, maawa pa siya eh. Opo. Totoo. Yeah. So that's a good answer there, para sa kaalaman ng ating lahat, na sa laki ng barko na yon, ng ark na yon, isa't kalahati ng size ng football arena, Alam ba ninyo kung ilan ang taong nakasakay doon? Ilan sila? 8. Yes, Walo lang ang nando doon. Yan dyan Yes, siyempre si Noah, at saka yung asawa niya, si Shem, si Ham, at saka si Japet. Yes po. Yung mga Ay, anak mga niya, hayop. at saka yung anak ni Noah, yung 3 sons niya. So total lahat yan 8 sila. Yung Yes, mga po. hayop, alam mo kasi, ito yan sa aking palagay, napakaraming hayop sa mundo during that Totoo time. po. Pero bilang lang yung pinili ng mga na kinuha ng mga angels, kasi inutusan ng Panginoon yung mga angels na Yes po, tama. i-guide itong mga hayop na ito papasok doon sa Tama po. sa Noah's Ark. Pero hindi lahat ito, kung ano lang yung nakita ng mga angels siguro during that time na na malapit lang doon sa area nung arko. Kasi kung manggagaling pa sa malayo, it will take time. Palapit na yung bagyo, yung malakas na ulan. So yun ang kung bakit piling-pili lang yung mga nakuhang, hindi naman piling-pili kundi yung pinakamalapit lang na mga hayop lang na malapit doon sa barko lang ang naligtas. Pero meron pa rin mga namatay na mga hayop during that time. Yes po. Marami Totoo. pa rin. All over the population sa buong mundo, yun lang close doon sa arko ang naligtas lang. And the same way doon sa mga tao sa buong mundo, kasi hindi lang naman isang area lang naman na bumaha kundi ito global ito, buong mundo bumaha ito. Amen. Opo. So, ibig sabihin, kung saan ba nag-umpisa ang Noah's Ark? Saang bansa? Turkey ba? Hindi sa Turkey. Sa Turkey sa Turkey lumanding Hindi. Yan, wala akong idea. But anyway, Yes. Kung saan man bansa ito, sa laki ng mundo, yung mga tao doon sa iba pang bansa, hindi nila alam na gumagawa ng arko si Noah kasi napakalayo para ma-inform sila na may barko doon na magsasalba sa mga tao, no? Pero actually kila Noah lang ang para doon sa kanila lang yon. But anyway, I'm trying to say is sa laki ng mundo, sila lang mag-anak ang nasagip at saka yung mga taong malapit doon. So, yun lang nakakaawa doon kasi hindi na-inform din yung mga ibang tao na which is they have no idea na yung wrath of God, yung galit ng Diyos, pati yung nasa malayong lugar siguro na hindi pa nila alam ang nangyayari ay nadamay sila. Yun lang, additional education lang para sa atin. Kasi kung pag-aaralan natin yung Noah's Ark ito buong mundo ito, hindi naman sa isang lugar lang, sa isang bansa lang naman na bumaha ito Kasi nilipon niya ang buong mundo. Inubos talagang gusto niya ng hindi masasabing gunawin Actually gunawin nga talaga to destroy the earth, yung mga tao doon sa sobrang galit niya. Pero after that, 'di ba na-realize ng Panginoon na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Yes po. Kaya meron tayong palatandaan ng rainbow na yes po. it reminds us yung ng Panginoon na sabi yung promise niya na hindi ko nagugunawin ang mundo sa tubig. Na kaya? Sa apoy naman siguro. Hindi natin alam. I think sa fire naman. Maganda itong naibigay mong share, Mark, sa ating mga viewer. It's about when we have problems, maging faithful tayo or masunurin tayo sa Panginoon. Kagaya ng istorya ni Noah versus si pangalan nito Moses. Yeah.
Si Moses hindi sumunod eh. Ano siya, reklamo ng reklamo sa Panginoon. Kaya ano nangyari sa kanya? Hindi siya nakarating Sa Promised Land. While si Noah, masunurin siya, naligtas yung kanyang pamilya. Kaya saan tayo mamimili? No? Yung being faithfulness natin sa Panginoon, yung loyalty natin sa Panginoon. Are we going to follow Noah or si Moses? Moses is also good. Kaya lang, minsan matigas din ang ulo eh. Sumunod din naman siya sa Panginoon. Kaya mareklamo nga lang. Sabi niya, wag mo pukulin yung bato. Pinukul niya yung bato eh. Kaya ganun nangyari. Thank you, Mark. Thank you sa din po. message Thank mo. you. And we hope next time makasama ka namin ulit dito sa ating programa. Yes po. Maraming salamat po. Thank you Ma'am kay Shet Pastor Bati. Busito. Yes. Thank you. Thank you and God bless sa iyo. Thank you, Salamat Mark. po. God bless. Salamat Pwede po, ka nang God bless. magpahinga uli. Oo. Ay, thank you po. Matulog Salamat ka na. po. Sige po. Okay. Bye-bye. Thank you. Po. Thank you po. Thank you, Mark Esron Busito from Lamb Church. Yan. The great flood with a great God. Ito sabi ni Odette, hindi pwedeng magsakay ng iba. Talagang pamilya lang ni Noah kasi sila lang ang malinis. Mas malinis, mas manalat ng tao kaya sila lang dahil sila nga ang nagsimula ng bagong lahi na malinis. May mga ibang story bago yung Noah Ark. Noah's Ark pero mahabang talakayan. So marami pang Malaking story. kasi may matinding pag-aaral yan eh. We need some experts na theologian na magpapaliwanag sa atin ang tungkol sa Noah's Ark. So, but meron namang detalye dyan na tulad na madali nating intindihin kung ano ibig sabihin. Tama sabi niya na yung analogy niya na yung ark mismo is yung si Jesus Christ yun, ang ating Panginoon. Na sa tindi ng mga problema dinadanas natin, anuman itong klase, financial, physical man ito yung ating kalusugan, mas malaki ang Diyos natin. Only the problem is yung faith natin kagaya ni Noah na sa pagsunod natin sa Panginoon, kung masusundan natin yung ginawa ni Noah, and tayo ay tiyak na maliligtas kagaya ng kanyang buong pamilya, no? So ganun sana yung ating faith o yung ating pagsunod, yung obedience natin sa Panginoon, na sa ating Panginoon na pagsunod sa kanya na pinag-uutos. Kung sana ganun tayo ay maliligtas. Alright, time to go. Ang ganda ng kanyang topic, no? At marami na blessed. I'm also blessed. Thank you, Brother Mark, for the good message. Time to go. Meron ka masabihin? Batiin ko naman yung mga yes. kanina si Jamaica Pagia, Pastor Mary Jane, Subway Only, Caris, Make Coffee Sabado, siyempre si Brother Ogs, Felinato Perez, Cesar Cabigting, and si Moa. Moa, Moises Aaron, Cristobal. Okay, Moa. time to go, guys. Medyo napaaga tayo. Yes. Which is good para sila naman para makakain na kayo. Makatsibog na sila. Until tomorrow, guys. Happy lunch. Enjoy your lunch. Enjoy the rest of the day. Yes. Stay safe. Be careful. If it's raining at malakas, dyan na lang po kayo sa bahay. I like to play this song to all of you. This is a song from anong pangalan nito? Sino? Kay Celine Dion and Andrew Bocelli, and this is called The Prayer. Para sa inyo lang. Pag naadaw, siyak ni Matthew. Daytoy T.I. Radio nga ang Sir-Serbi iti. Umili ang Pilipino. Ang yaman na unay. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.